Kahapon, bahagyang nagkaroon ng paglalabas sa sama ng loob at ng kanilang mga hinaing ang mga residente ho ng Porto Vita Towers Condominium Association, mga kababayan. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin daw po pala na ibibigay sa kanila yung mga titulo. Yung pong Porto Vita Condominium ay matatagpuan po yan dyan sa may 14th Avenue Corner, Tuazon, sa may Cubao, Quezon City. Pag-usapan nga natin yan, malaman natin ano ang mga susunod nilang mga hakbang. Nasa linya natin si Lamberto de la Cruz. Ang siya pong pakitanggal nga itong ating nahaharang yung pangalan ni Sir Jojo. Lamberto de la Cruz, ayun. Tama ba? Lamberto de la Cruz, ayun. Nasa linya na natin ang presidente ng Porto Vita Tower Condominium, mga kababayan. Sir Lamberto, magandang umaga po sa inyo. Si Michael Rojas po ito sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po, sir. Meron ho kayong mga hinaing dyan po sa inyong condominium at doon sa developer nito pong gusaling ito. Ano po ba yon, Mang Lamberto? Ganito po kasi yun, sir. Una po, yun nga pong ating developer na yung Goldland po, Goldland Development Corporation, na pag-alaman po namin na yung amin pong palang mga titulo ng condominium, certificate of condominium title, ay sinanla pa po pala sa iba't iba pong mga lending institution. Mantakin po ninyo, kagaya po sa akin, ako po'y hulog po sa Philippine National Bank sa napakatagal na panahon. Ngunit yung titulo pala po ng aking lupa ay ng condominium ay wala naman po pala sa PNB at isinanla po pala ng Goldland doon po sa Luzon Development Corporation at ang aking pong parking unit ay isinanla din po sa Land Bank. Bakit daw po isinangla? Yun po ang ginawa po ng developer, hindi ko pa, para po siguro sila ay magkaroon ng maraming pera, ay lahat po halos ng unit dyan sa Porto Vita Condominium, naming mga magkakapitbahay, ay isinanla po nila sa iba't ibang lending institution. Di ba ang titulo ng isang condominium, hanggat hindi mo natatapos bayaran, dapat yan pag-aari ng bangko kung saan mo niloan. Tama po ba yun, Mang Lamberto? Ano nangyari? Paano nila nakuha yung titulo sa bangko at naisangla sa ibang lending corporation? Yun nga po ang hindi ko maintindihan din po sa PNB, bakit hindi po nila na-secure yung titulo ng aking condominium unit. At sa kabila ng nagbayad na po sila ng fully paid dito sa Goldland, wala naman po sa kanila yung titulo ng aking condominium unit. Kayo, ako po pinangakuan nila na within 6 months ay ibibigay po yung titulo, ngunit inabot po ng napakaraming taon, hanggang ngayon po hindi pa nila binibigay ang titulo namin. Yung mga ibang kapitbahay ko nga po doon, mga fully paid na po sila. Ilan mo kayo lahat na ganyan? Ilang lahat kayo ganyan? Ang unit po dito ay mga mahigit 400 at karamihan po ng kapitbahay ko dito ay fully paid na. Yung mga iba po kasi mga OFW. Kaya hindi nila maayos-ayos yung kanilang mga titulo dahil wala po sila dito sa Pilipinas. Kayo ba'y nagsampa na ng kaso sa DSUD o kung saan mang ahensya ng gobyerno natin, Mang Lamberto? Opo, kami po yung nagsampa na po ng kaso sa Human Settlement Adjudication Commission. Kumusta ho? Ngunit hanggang ngayon po wala pa naman pong resulta yung aking kasong sinampa. Nag-aanday pa po kami ng final judgment. Yung mga iba naman pong kasama ko doon ay ilang beses na pong nanalo sa DSUD at sa Human Settlement Adjudication Commission. Ngunit yung pong mga pinagsanlaan ay nag-apila sa Court of Appeals. Kaya hanggang ngayon po tumatagal pa rin yung kanilang kaso. So, ibig sabihin, may utang kayo sa bangko para sa unit ninyo at yung developer may utang naman sa ibang lending corporation gamit ang iisang titulo. Tama po ba yun? Tama po. Tama po yun. Ganun po ang ginawa nila. Pinagpatong-patong po nila yung pagsasanla po ng aming mga condominium unit. At yun po, hindi pa po yun ang masakit. Niloko na nga po kami nitong developer na si Goldland. Yung kanila pong ka-joint venture na si Milaclar, yung pong representative ng Milaclar na si Warren Go, siya po nagpapatakbo ng condominium association at hindi pa po ginagalang yung aming karapatan bilang mga unit owner. Hindi po kami pinaboboto, Ano pong apelyido? Kandidato. Ano pong apelyido, Go?
Anong relasyon? Warren Royo po, Warren Royo. At ang kanya pong itinalagang Vice President ay si Russell Go. Go. Na anak po ni Rolito Go. Ano? Si Russell Go po, ang tinalaga nilang Vice President na anak po ni Rolito Go. Rolito Go, yung pong nakulong? Opo, yung pong si Rolito Go ay ilang beses po kaming sinusugod doon sa Puerto Vita at paano panunugod? At pinagsasalitaan po ng masama, tinatakot dahil ayaw niya pong kilalanin ang aming pagkapanalo bilang mga bagong opisyal ng Puerto Vita Condominium Association. Akala ko ba may sakit yun kaya napalaya? Ang alam ko po ay nakiusap lang po yan na makalaya dahil daw po yan ay may stage 4 cancer, pero hanggang ngayon naman po ay buhay pa at kami po ay patuloy na tinatakot doon sa Puerto Vita Condominium Association at ini-intimidate po at hindi daw niya po ginagalang at hindi niya kinikilala yung aming pagkapanalo. Sige. Bilang mga bagong opisyal ng Puerto Vita Maliban Condominium po doon sa Association. problema po ninyo, dyan po sa pagkakasangla ng mga titulo ninyo sa ibang lending corporation, ano pa po yung inyong concern dyan po sa inyong tinutuluyan? Ngayon nga po, dahil nga po sa mga problema sa aming Puerto Vita, napapabayaan na rin yung condominium. Kami po ay nagsumikap na manalo bilang mga bagong opisyal ng Puerto Vita Condominium Association. Kasi po sa mahabang panahon, yung pong ka-joint venture ng mga developer na nanloko sa amin na Milaklar, yung ka-joint venture po ng Goldland, yung pong representative nito na si Warren Royo, ay siya po ang nagpalakad ng asosasyon sa matagal na panahon at ayaw niya po kaming pasalihin bilang mga unit owner. Hindi niya po kami pinasasali or pinakakandidato sa asosasyon dahil kami daw po ay hindi unit owner, wala daw po kaming titulo, wala daw po kaming karapatang bumoto. Ngunit kami po ay pinagbabayad ng monthly dues na napakalaki, pataas po ng pataas yung monthly dues, 95 pesos na po ngayon per square meter kumpara mo po sa ibang subdivision na mura lamang. At lahat po ng mga amenities namin ay napabayaan na. Yung ibang amenities po ng condominium hanggang ngayon hindi pa naitatayo. Yung mga basketball court, yung aming mga laundry cages, yung aming mga ballroom ay hindi po maitayo hanggang sa ngayon. At pinagbabayad po kami ng monthly dues na napakalaki. At yung aming pong elevator ay laging sira. Yung pong aming harapan ng condominium pag umuulan ay parang waterfalls. Ang mga tiles po ay nagbabakbaka na. Kaya po kami, gusto namin na kami na ang mamalakad ng Condominium Association para mapangalagaan po namin ang aming condominium dahil kami po ang mga nakatira doon. Pero hindi kayo kinikilala. Ayaw po nila i-turn over sa amin ang pamumuno at hanggang ngayon ay ayaw lang i-turn over ang financial finances ng Puerto Vita Condominium at hanggang ngayon they are holding on na sila pa din daw po ang officer ng Puerto Vita Condominium. Nanalo na po kami sa eleksyon. Sino po ba ang developer o may-ari ng Puerto Vita Towers Condominium? Yung pong Goldland Development Corporation. Ngunit sila po ay mayroong ka-joint venture na Milaklar na yun daw po yung may-ari ng lupa at ang ibinayad daw po nila doon ay mga unit din ng condominium. Goldland. At ito naman pong si Rolito Go ay pinagsanlaan din ng Goldland at ng Milaklar ng mga unit sa Puerto Vita kaya daw po ay marami silang unit doon. Okay. Ngunit hindi po nila yon ibinabayad ng monthly dues at kami po ang nagsasakripisyo na magbayad ng mahal na monthly dues. Sa amin pong record, ang ibinabayad daw po ng Milaklar doon sa kanilang 96 units ay 16 units lang at ang binabayad daw ng Prime Consortium na pag-aari ng Rolito Go ay 4 na units lamang. Ngunit sinasabi po nila na sila ay napakaraming unit doon at mahigit 100 daw po ang unit nila. Okay, sige po, Mang Lamberto, ganito, dahil medyo limitado lang po yung oras natin, ipaparating ho namin ito pong inyo pong concern na ito sa Department of Housing, Settlement or Urban Development sa DSUD. Makikipag-ugnayan din po kami at gagawin ho namin ang aming pong magagawa sa bagay pong ito at syempre makuha din naman natin ang panig ng Goldland. At ito po si Mr. Rolito Go. Mang Lamberto, salamat po sa oras at na pinagkalog po ninyo sa amin dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. Okay, si Mang Lamberto de la Cruz, Presidente ng Puerto Vita Towers Condominium Association, mga kababayan. Balita,
impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. So subukan namin pong kontakin ang side ng DSUD sa bagay na ito. At ng Goldland Condominium, yung developer po ng Porto Vita Towers Condominium, bukas po ang aming himpilan, pati si Mr. Rolito Go, kung meron po kayo nais na ibigay na side, kaugnay po sa inilalapit na reklamo nito pong mga homeowners or condo owners ng Porto Vita Condominium. Diyan po yan sa may 14th Avenue Corner, Tuazon, sa may Cubao, Quezon City. Bawal ang